Ang tribong Bukidnon ay isa sa mga katutubong grupo sa Mindanao, partikular na ninirahan sa lalawigan ng Bukidnon. Sila ay kabilang sa mga tinatawag na lumad o nangangahulugang katutubo o indigenous. Ang mga Bukidnon ay kilala sa kanilang mayamang kultura, tradisyonal na agrikultura at pananampalatayang animistiko na nakasentro sa pagsamba ng kalikasan at espiritu nito. Gumagamit sila ng wikang Binukid at pinagmamalaki ang kanilang sayaw, sining at mga seremonyang panrelihiyon na nagpapakita ng kanilang pagkakilanlan at kaugnayan sa kalikasan. Ngayon ay malalaman natin ang mga bago at lumang kultura sa tribong Bukidnon. Bago versus lumang kultura ng Bukidnon. Una, pagkain. Ang mga katutubo noon ay nakatuon sa mga lokal na produkto at pagkain na mula sa kanilang kapaligiran, tulad ng kamote, mais, palay, baboy at manok. Masasabing mas malusog at mas natural ang kanilang mga pagkain. Mayroon din silang mga tradisyonal na paraan ng pagluluto at paghahanda ng pagkain. Samantala ngayon, mayroon ang malawak na pagpipilian ng pagkain mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa ito sa epekto ng globalisasyon at pakikiayo ng ilan sa mga tribo sa trend. Karaniwan nagkatuon sa bilis at naginhawaan tulad ng fast food at paghanda ng mga pagkain. Masabing mas nakatuon sa mga processed food at pagkain may mataas na sodium at sugar content. Next is ang kasuotan. Noon, nakatuon sa mga tradisyonal na kasuotan tulad ng bahag para sa mga lalaki at patadyong para sa mga babae. Ang mga disenyo at materyales ay nagpapakita ng kanilang kultura at pamumuhay. Samantala ngayon, may malawak na napagpipilian ang mga estelo at materyales mula sa mga damit na pangtrabaho hanggang sa mga damit na pang-okasyon. Masasabing mas nakatuon sa uso at nagpapahay ng sariling estilo. Ang mga damit ay karaniwang gawa sa mga synthetic materials, bagamat may mga katutubo pa rin na gumagamit at patuloy na nagpapakita sa mundo ng kanilang tradisyonal na kasuotan. At pangatlo ay sa sayaw. Noon, mayroon silang mga tradisyonal na sayaw tulad ng Binukid at Tagalumad na nagpapakita ng kanilang kultura at pamumuhay. Ang mga sayaw ay nagpapakita ng kanilang mga ritual, paniniwala, pagpapahalaga, at madalas natin itong nakikita tuwing kaamulan kung saan ipinapakita nila ang kanilang mga kultura. Isa na dito ang kanilang sayaw. Ngayon, maraming iba't ibang uri ng sayaw mula sa mga sayaw na pang sports hanggang sa mga sayaw na panglibangan. Masabing mas nakatuon at nagpapahayag ng emosyon at paggalaw. Ang mga sayaw ay maaaring magmula sa iba't ibang kultura na impluwensya sa kanila. Ngunit, sa ating napansin, may mga kultura pa rin ang tribong Bukidnon na sayaw na ipinapakita tuwing kaamulan hanggang ngayon. Ang mga kanta o awit ay mahalagang bahagi ng kultura ng Bukidnon at ang kanilang pag-unlad mula sa luma hanggang sa bago ay nagpapakita ng pagbabago ng lipunan. Sa luma, ang mga tradisyonal na awit tulad ng kuyaw at ambahan ay salamin ng sinaunang kultura ng Bukidnon. Ang mga ito ay ginagamit upang ipahayag ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng mga awit na puno ng simbolismo at malalim na kahulugan. Ang mga temang karaniwang tinatalakay sa mga awit na ito ay ang pagmamahal, pag-asa at pagdadalamhati na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao noon. Makikita rin sa mga ito ang kanilang connection sa kalikasan, pamayanan, at mga ritual na bahagi ng kanilang buhay spiritual. Sa bago naman, sa makabagong panahon, ang musika sa Bukidnon ay mas naging iba-iba at bukas sa impluwensya ng iba't ibang kultura, kasama na rito ang mga genre tulad ng pop, klasiko at iba pang estilo mula sa labas ng kanilang lokal na tradisyon. Ang musika ngayon ay mas nakatuon sa personal na pagpapahayag ng damdamin at pagkukwento na maaaring sumasalamin sa mga karanasan ng mas malawak na hanay ng tao. Kabilang na ang mga isyong pangkultura, panlipunan at personal. Bagamat malawak ang saklaw ng tema at anyo ng musika, nariyan pa rin ang mga elemento ng tradisyon na nagpapaalala sa pinagmulan ng kanilang kultura. Ang transisyon mula sa tradisyonal patungo sa modernong musika ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad ng kultura ng Bukidnon.
na nagpapahalaga pa rin sa kanilang nakaraan habang tinatanggap ang pagbabago ng panahon. Ang bahaging ito ng kultura ng Bukidnon tungkol sa laro at libangan ay nagpapakita ng pagbabago sa uri ng mga aktibidad ng pamayanan mula noon hanggang ngayon. Sa luma, noon ang mga laro tulad ng patintero at sungka ay hindi lamang mga libangan kundi bahagi ng kanilang kultura at pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga tradisyonal na halaga gaya ng disiplina, kasanayan at pagtutulungan. Ang mga larong ito ay may physical at mental na aspeto tulad ng mabilis na galaw sa patintero at estratehiya sa sungka. Ginagamit ang mga larong ito bilang paraan upang pugugin ang mga bata at kabataan sa mga aspetong mahalaga sa kanilang pamumuhay tulad ng pagiging alerto, mapanlikha at may pakikipagtulungan sa iba. Ngunit sa bago o sa kasalukuyan, marami ng uri ng libangan na nagmumula sa iba't ibang kultura at teknolohiya. Ang mga tao, partikular na ang kabataan, ay mas nahuhumaling na sa mga modernong libangan gaya ng mga laro sa computer at sports. Ang ganitong uri ng mga laro ay mas nakatuon sa pagkakaroon ng kasiyahan o aliw at madalas ay wala ng kinalaman sa mga tradisyonal na kasanayan o pagpapahalaga ng mga ninuno. Ang ganitong pagbabago ay nagpapakita ng epekto ng globalisasyon at pakabagong teknolohiya na nag-aalok ng mas maraming pagpipilian sa mga anyo ng libangan. Sa kabuuan, makikita ang pagbabago mula sa mga tradisyonal na laro na kaugat sa kultura at pamumuhay patungo sa mga makabagong anyo ng libangan na higit na apektado ng komeryalismo at globalisasyon. Ang panliligaw sa kultura ng Bukidnon ay nagbago sa paglipas ng panahon, mula sa tradisyonal na paraan patungo sa mas modernong practice. Sa luma o sa tradisyonal na panliligaw ng mga taga-Bukidnon, ang mga lalaki ay nagpapakita ng respeto at intensyon sa isang mas formal at masisinang pamamaraan. Ang mga lalaki ay madalas nagbibigay ng mga regalo sa babae bilang tanda ng kanilang pagmamahal at dedikasyon. Isang pang paraan ay ang pagtulong sa mga gawaing bahay na nagpapakita ng kahandaan nilang maging katuwang sa buhay. Sa ilang pagkakataon, gumagawa rin sila ng mga awit upang ipahayag ang kanilang damdamin. Isang romantikong paraan ng panliligaw na nagpapakita ng pagiging tapat at malikhain ng mga lalaki. Sa bago o sa kasalukuyang panahon, nagiging mas malaya at moderno ang paraan ng panliligaw sa Bukidnon. Mas nakatuon ito sa kaswal na mga pamamaraan tulad ng pag-uusap at paglabas. Ang pagpapakita ng pagmamahal ngayon ay kadalasang dumadaan sa mga material na bagay tulad ng pagbibigay ng mga regalo o pagsama sa mga masayang aktibidad. Bukod dito, mas malaya ang mga tao sa pagpili ng kanilang kapareha na mas na-impluensyahan ng modernong mga pananaw tungkol sa pag-ibig at kalayaan sa pagpapasya. Ang pagbabago mula sa luma patungo sa bagong uri ng panliligaw ay nagpapakita ng pagbabago sa mga pagpapahalaga ng mga tao sa Bukidnon mula sa tradisyonal na pagpapakita ng paggalang patungo sa mas kaswal at moderno mga paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa modernong lipunan, ang pag-aasawa ay karaniwang isang legal na kontrata na nag-uugnay sa dalawang individual sa isang relasyon. Ang kasal ay kadalasang nagaganap sa isang seremonya na pinangangasiwaan ng isang opisyal ng simbahan o ng estado. Ang mga Pilipino ay karaniwang nagpapakasal sa simbahan, maaari ring magpakasal sa civil registry at meron ding same-sex marriage na hindi pa legal sa Pilipinas. Samantala, ang tradisyonal na pag-aasawa ng mga Bukidnon ay sa pamamagitan ng kasunduan na ang kanilang mga magulang ay nag-aayos ng kasal ng kanilang mga anak. Ang pag-aasawa sa kanila ay karaniwang pinag-uusapan ng mga magulang ng lalaki at babae at ang pagpayag ng dalawang pamilya ay mahalaga sa pagpapatuloy ng kasal. Ang pag-aasawa ay kadalasan nagaganap sa isang simpleng seremonya na pinangangasiwaan ng isang dato o pinuno ng tribu at meron din silang ritual na ginagawa sa panahon ng kanilang kasal. Sa pagbuo ng pamilya, ang modernong pamilya ay maaaring magkakaiba sa hugis at sukat.
Maaring ito ay binubuo ng mag-asawa at kanilang mga anak o tinatawag nating nuclear family o maaari rin ito ay isang sulong magulang na may mga anak o isang pamilya na binubuo ng mga magulang at kanilang mga anak mula sa nakaraang mga relasyon. Samantala, ang mga Bukidnon ay may malaking pamilya na kadalasan nakatira sa isang bahay o tinatawag na extended family. Ang mga anak ay inaasahan tutulong sa mga gawaing pang-agrikultura at magiging bahagi ng pamilya hanggang sila ay mag-asawa. Ang mga magulang ay may malaking impluwensya sa kanilang mga anak at ang paggalang sa mga nakakatanda ay isang mahalagang sa kanilang kultura. Sa panganganak, sa modernong panganganak ng mga Pilipino o sa modernong lipunan, mayroon silang access sa mga modernong pamamaraan ng family planning tulad ng mga contraceptive upang makontrol ang kanilang pagkamayabo. Ang panganganak ay karaniwang nagaganap sa mga hospital o klinika sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor o midwife. Ang mga obstetrician ay tumutulong sa mga babae sa panahon ng panganganak. Sa tradisyonal na panganganak naman ng mga Bukidnon, ang mga babaeng Bukidnon ay karaniwang nanganganak sa kanilang mga tahanan sa tulong ng mga gumaduna o manggagamot na tribo. Ang mga hilot naman ay tumutulong sa mga babae sa panahon ng panganganak. At ang mga Bukidnon ay may mga ritual na ginagawa sa panahon ng panganganak. Pagpapatayo ng bahay sa luma at bago dito sa ang lumang pagpapatayo ng bahay sa Bukidnon. Ang tradisyonal na bahay ay gawa sa natural na materyales tulad ng kawayan at lupa na nagpapakita ng kaugnayan ng tribo sa kalikasan. Ang komunidad ay sama-samang nagtutulungan sa pagpapatayo ng bahay na tinatawag na bayanihan. Ito ay ang pamamaraan ng pagpapatayo ng bahay sa luma. At ang bago naman ay mas madalas na binubuo ng mga bahay mula sa konkretong materyales tulad ng simento at bakal. Kadalasan, may mga arkitekto at kontraktor na kinukonsulta para sa pagpapatayo ng bahay. At ang komunidad ay hindi na gaanong kasangkot kumpara sa mga tradisyonal na panahon. Iyon ay mga luma at bago sa pagpapatayo ng bahay sa Bukidnon. So may malaking gap po tayo nakikita roon. May malaking pagbabago na nangyari sa pagpapatayo ng bahay. At tumako naman tayo sa pagsasaka ng mga Bukidnon. Ang pagsasaka sa Bukidnon sa lumang pamamaraan ay isa sa pangunahing hanap buhay. Gumagamit sila ng tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka at umaasa sa kapaligiran para sa kanilang kabuhayan. Ang kanilang mga pananim ay kaniliwang mais, palay at gulay. Kasama rito ang ritual na nagpapakita ng paggalang sa mga espiritu upang maging masagana. At ang bagong pagsasaka sa Bukidnon ay mas modernisado ang pagsasaka ngayon na gumagamit ng mga makinarya at teknolohiya upang mabilis at mapataas ang ani. Ginagamit ang kemikal at pestisidyo para sa mga produktibong ani. Ngunit may mga isyong magkakalusugan at pangkapaligiran ng kasakibat nito. So sa luma at bagong pagsasaka ay may malaking bagong nangyari dito. Dahil sa lumang pagsasaka ay makikita natin nila ang pagkakaisa dahil ang mga tao ang tanging gumagawa sa kanilang pagsasaka at ang tanging nag-harvest ng kanilang mga pananim. Ngunit sa bagong henerasyon ay ginagamit na nila ang teknolohiya at mechanical sa pagsasaka at pag-harvest ng kanilang mga palay, mais at mga gulay sa pag-harvest. At ang panghuli sa luma at bago ng Bukidnon ay ang hanap buhay. Ang pangunahing hanap buhay ng Bukidnon sa luma ay ang pagsasaka, pangangaso at pangingisda. Ang kabuhayan ay nakasentro sa kalikasan at madalas ay para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ang bagong hanap buhay sa Bukidnon ngayon ay mas iba-iba mula sa mga opisina, pabrika, negosyo, at iba't ibang sektor tulad ng teknolohiya, edukasyon at serbisyo. Mas malaki ang oportunidad sa iba't ibang larangan dahil sa modernisasyon at globalisasyon. So ang bago at ang lumang panghanap buhay sa Bukidnon
ay may malaking pagbabago dahil ang bagong hanap buhay ay naapektuhan sa mga modernisasyon at globalisasyon sa mga mundo na nakakapekto sa kanilang panghanap buhay na minsan ay nawawala na ang ating mga tradisyonal na panghanap buhay, ang mga pangingisda, pangangaso at pati na yung mga pang-agrikultura na business. Yun lang ako. And sa konklusyon ng mga bago at lumang sa Bukidnon, sa paghahambing ng tradisyon at modernong kultura ng mga Bukidnon, kitang-kita ang malalim na pagkakaugat ng tribong ito sa kalikasan, mga ritual at pagpapahalaga sa kanilang komunidad. Ang kanilang mga tradisyon ay nagpapakita ng masidhing paggalang sa kalikasan, pamilya at espiritu, at ang kanilang mga gawain ay madalas na gabay ng mga sinaunang paniniwala at ritual. Sa kabilang banda, ang modernong kultura at bagamat mas malaya at teknolohikal ay may mas personal at material na pagpapakita ng pagmamahal at tagumpay. Habang ang mga Bukidnon ay nananatiling nakaugat sa kanilang mga tradisyon, nakikibagay din sila sa mga pagbabago sa modernong panahon o sa mga trend. Ang kanilang pagsasaka at kabuhayan ay naging mas mekanisado at ang kanilang mga pamamaraan sa panliligaw, pang-aasawa at panganganak ay nagbago na may impluensya ng modernong teknolohiya at kultura. Gayunpaman, ang mga pangunahing kahalaga tulad ng pagkakaisa ng pamilya, pakikipag-ugnayan sa komunidad at malalim na respeto sa kalikasan ay nananatili na nagiging tulay sa pagitan ng kanilang nakaraan at kasalukuyan.